Kapagpalang umaga po, napakahalaga ng bawat araw. Ang tao po, araw-araw, sa akin nakikita, talagang yung kandisiyan nila kung tawagin. Saan lagay mo ka? Princess. Busy dito, busy doon. Hawakan to, princess. Princess. Ako, dahil po sa iba't ibang kadahilanan. Pero mahalaga talaga, sabi nga ni Jesus, doon sa Mateo 6, tingnan natin, basahin natin ano. Meron siyang binanggit sa kanyang epistola. Chapter 6. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin ni inumin o dadamping. Yung tatlong binanggit na yan, pangunahing kailangan ng tao. Totoo yan. Si Jesus may sabi nito eh. Kaya hindi na tayo pwedeng tumutol doon. Sapagkat apoy mo, nag-iinit yung rice cooker. ang mga bagay nito ay kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na sa langit, kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ano yung mga pangunahing kailangan natin? Sasaksak yung motor. Wala na isang extension. Ay, wala na extension. Ito. Alisin mo. Yun. Kasi sinasabi ni Jesus, Naabot nyo yun. pag wala kang pananampalataya, ito ang hinahanap mo. Ano yun? Ano kumuha? Umirang ka sa atin. Alam ba sa inyo? Ngunit kuya. Kakanin, inumin, daramtin. Bakit hindi na bago kahapon, mami? Kung ang isip mo ay nakapokus dito, Ito. Ayan, di ba yung sinaksak ko doon? useless lang. Hello. Ang sabi ni Jesus, wala kang pananampalataya. Oo. Ayan mo. Kain ng ulam. Ito yung kanyang sinunod na salita. Ngunit, pag sumakita ninyong higit sa lahat, ang paghaharian kayo ng Diyos. Paano kayo paghaharian ng Diyos? Mateo 4:17. Ang sabi ng Panginoong Yesus, magmula noon, nangaral si Yesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Para pagharihan ka pala ng Diyos, sabi ni Jesus, pagsisiyan ng iyong kasalanan. Alisin mo yun, ah. Eh, yung mga sinasabi ni Jesus dito, ito yung mga walang pananampalataya. Ang hinahanap niya. Iayos mo nga yan. Baka ano yung, Yan paako ang yung hinahanap kuryente. niya. Oh. 24:7. Oo nga, iayos mo. No? Kaya sana maging aral ko ito. Dahil sinabi ni Jesus, pag sumakita ninyo, yan, dapat lagay natin sa Diyos ang lagay natin sa pedestal natin ang Diyos. Okay? So maliwanag po ang sabi ni Jesus. Habang tayo nabubuhay, gawin nating una ang Diyos. Una natin ang Diyos sa ating buhay. Tandaan nyo po yan. Wala na pong higit pa dyan. Hindi natin uhunahin ang Diyos. Kasi po, tao po tayo eh. Hindi tayo gaya ng yung mayaman nga eh. Mayaman na nga, nagkakaproblema pa eh. How much more kung wala tayong ganong hindi tayo naka-level sa kanila. Ang atin lang, yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Ngunit pag sumakita ninyong higit, higit sa mga material na bagay. Yung binanggit niya doon sa 31. Yung hinahanap ng mga walang pananampalataya, sabi niya. Kailangan umigit tayo doon. Anong sabi niya? Ngunit, pag sumagitan ninyo ng higit sa lahat ng paghaharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo.
Kita niyo po. Lahat ibibigay naman pala eh. Oh. Sus ng pastoran. Okay na. Sino nagsabi niyan? Ang Panginoong Yesus, lahat ng kailangan niya ibibigay niya. Maging si Apostol Pablo pa eh. Nung sabi ni Apostol Pablo, basahin natin. Hila ako na. Sa Filipos 4:19, at buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Lahat ng inyong pangangailangan. Sino ba tao hindi nangangailangan? Mula sa bilyonaryo, kung ano man ang kategory nila, nangangailangan pa rin sila. Hanggang sa ating mga mabababa ang kalagayan. Pero isa nga lang ang sinasabi. Opo. Okay. Isa lang ang kailangan eh. Pag sumakita ninyo, igit. Yung igit. Alam nyo kasi ang tao po. Sabi ko nga po, walang tao hindi nangangailangan. Pero sabi ni Jesus, ano sabi niya? Basahin nga natin ulit yung sa 31 ng Mateo 6:31. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin at daramtin. O, pangunahin yan eh. Kaya dito, sapagkat ang mga bagay na ito, okay, na ito'y iraumalingan ng mga taong walang pang pananalig sa Diyos. Kapag ang buhay mo materially, yun ang sabi ni Jesus, wala kang pananalig sa Diyos. Kaya kasi nakapokus sa sarili mo sa material. Tignan natin si Apostol Pablo sa Colosas chapter 3. Uno, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya pag sumakitan ninyo, ayan na naman, andito na naman salita pag sumakitan, ninyo ay higit, ninyo ay ang mga bagay nasa langit. Paano kung pinupunti rin, puro makalupa? Di, wala ka pala pananampalataya sa Diyos, kasi ang gusto mo, pang lupa lang. Hanggang lupa lang. Walang langit yan. Tuloy natin. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dos, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Maliwanag, ang sabi ni Pablo. Sapagkat namatay na kayo at tunay na buhay ninyo nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ayun. So maliwanag po, panglangit. Ngayon, yung mga bagay na panlupa po ngayon, natural na yan, talagang kailangan ng tao yan. Lalo na sa panahon natin, halimbawa, cellphone. Aba, nung araw yung mga cellphone, ang papangit eh. Pero ngayon, high-tech na. Yung iba nga po cellphone eh, gawa pa sa mga ginto. May ginto sila talaga. Kaya kung ipresyon nila yun, napakamahal. At saka kumisan po, yung mga gumagawa ng cellphone, pagka sinabi nila meron kami ilalabas, nagunguna na yung mga mayayamang Pilipino. Kasi pag nakabili ka nun, pag nalaman sa Pilipinas, sabi nila, napakaswerte. Nilululusad pala, nakabili na. Mayabang ang dating.
Alam niyo po, yung mga material na bagay, lumilipas dito yan. Kung baga sa damit, kumukupas, faded glory. Nawawala yung karektan, yung kasikatan. Tingnan niyo po yung mga artista ngayon. Dati sikat sila. Ngayon, kawawa sila. Kawawa sila. Bakit? Eh, yun ang nangyari. Baka akala nyo, orkestra, okay, hindi. Hindi ko po sinasabing masama ang maging artista. Pero hindi nila ginamit yung kanilang panahon habang kumikita sila. Sabi nga ng mga expert sa pera, magtabi ka naman. Hindi yung waldas dito, waldas doon. Ano pa ba kasabihan sa Kapampangan nung araw? Habang biyasa ka mamaluktot, kitang ulas. Malating ulas sana. Ibig sabihin, sa Tagalog, yung kumot ba na maliit, dapat yan, may kumot mo sa iyong katawan. Kayo kasabihin, huwag mo yakapin yung puno. Ay, pumunta na ng Quezon City. Okay. Pumunta ng Quezon City. Na hindi mo mayakap. Tandaan niyo yan. Sabi ni Jesus, pag yan ang nasa isip mo, mga material things, makabagay na makalupa, wala ka pala paniwala sa Diyos. Maraming ganyan. Nagsisimba pa sila. Pera. Puro pera nasa utak. Isipin nyo, may 5 bahay hanggang abroad. Wala naman nakatira kundi caretaker. Totoo yan. Ang daming mahirap na Pilipino. Merong bahay, bulo, bakasyon. Nakapang lolo mo. Kaya yung isang mayaman ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, anong gagawin ko para magkapit ako ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, ipamigay mo sa mahirap ang iyong payamanan at bumalik ka at sumunod sa akin. At iniwan siya ng mayaman binata sapagkat hindi niya kayang gawin yung sinabi ni Jesus. Alam niyo kaibigan, tayong mga tao, sinasabi ko nga po sa inyo, araw-araw, pagmulat ng mata sa umaga, ano sasabihin ng Padre, di ba, ano kayang kakainin na namin? Kumakain sila. Ano naman kaya kakainin namin sa tanghalian? Puro pagkain ang nasa isip. Dito sinabing masama ang kumain. Pero ilagay natin sa Biblia po ang ating kaisipan. Anong kaisipan? Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. 2, pagkain at salita ng Diyos. Ang pangunahing kailangan ng tao. Hindi lang po tayo nakapokus sa pagkain, mga material things. Dapat meron tayo salita ng Diyos. Yung iba kasi, at saka na lang yan. Yung walang panahon sa salita ng Diyos. At saka na lang yan. Yun ang sabi nila. Buhay po nila yan eh. Buhay nila. Wala tayong magagawa. Yun ang pinipili ng iba. Nakarinig na ba kayo na kagaya ng salita ng pisang ko? Hanggat hindi ko nauubos ang pera ng Saudi, hindi ako huwi. Kita niya? Uubusin niya muna mga real ng Saudi, tsaka siya uhuwi. Ngayon, nandito na siya.
Pati pamilya niya, dinala na ron. Eh bakit? Eh hindi niya mauubos talaga yun eh. Kaya nagpasya siya, dinala na lang ang pamilya doon. Di po ba? Ay, alam niyo sa buhay natin ito, kaibigan, isa lang ang kailangan. Sabi ni Jesus, magsisi. Talikuran ng kasalanan. Unahin ng Diyos. Para pagalihan ka ng Diyos. Hindi po, alam niyo ang salita ng Diyos ay pagpapahala-hala lang po yan. Nasa tao naman po yan eh. Tanggapin mo man o hindi, nasa iyo pa rin yan. Ang tao pa rin na magpapasya kasi darating ang araw. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tingnan nga natin. Meron siya sinabi dito. Darating ang araw, sabi niya. Ito. Sa Roma 14:12, kaya't ang lahat ng tao nagbibigay sulit sa Diyos. So, ang pasya nasa iyo. Kasi ikaw naman magsusulit eh. Yung ginawa mo, ipagsusulit mo yan. Yung ginawa ng kasama mo, ipagsusulit nila yan. Ngayon, kailan? Kailan? Chapter 9:27 ng Hebreo. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. After death is judgment. Doon. Kailan siya paghuhukuman? Kailan siya atulan ng Diyos? After na mamatay ka, kaibigan. Pero ngayon, hanggat nabubuhay ka, yun ang sabi ni Jesus, magsisi kayo. Talikuran ng inyong kasalanan sapagkat malapit na mag-ari ang Diyos. Pero kung dumating ang panahon, inabutan ka ng kamatayan, hindi mo nagawa ang gusto ng Panginoon. Yun, yung paghuhukom. Bawat isa magsusulit sa Diyos. Yung ginawa natin, habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito, ano man ang ginawa natin, lahat ng yan. Akala ng tao siguro, kung nakapagyabang ka rito sa lupa, tandaan nyo, darating ang araw, magsusulit ka, kaibigan. Darating ang araw, magsusulit ka sa Diyos. Pero sinabi si Apostol Pablo, yung ginawa ng yung laman, ng yung katawan. Nahanap ko lang, ano? Ito. Ikalawang Korinto 5:10. Sapagkat bawat isa, kita nyo, bawat isa. Hindi ba ito, grupo, individual. Sapagkat bawat isa ay aharap sa hukuman ni Kristo. Andyan si Jesus. Pero doon sa langit na po ito. After na mawala yung langit at lupa, doon na po tayo aharap sa hukuman ni Jesus. Sapagkat bawat isa ay aharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Akala nyo ba yung lahat ng ginawa mo dito, kaibigan? Wala. Lahat siya nakatala sa langit. Lahat ng ginagawa natin dito, kaya wala tayong takas. Akala nyo matatakasan nyo ba ito? Wala. Ito pa. Revelation o Pahayag 20:11. Pagkatapos dito nakita ko ang isa pang malaking trono, puti at nakaluklok doon. At ang nakaluklok doon, si Jesus yun, na para manlupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. O, kita nyo? At nakita ko nakatayo sa harap niya ng trono.
ang mga namatay, maging dakilat pa, maging hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan yung sa pangaklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya na nasusulat sa mga aklat. O, kita nyo? Kaya ba nabubuhay tayo dito? Minuminuto ano man ang ginawa natin, tinatala sa langit yan. May libro. Susulat. Kaya pagdating ng pag-uukom, bubuksan ni Jesus yung libro. Pag binuksan niya, oh, wala pangalan mo rito. Sa impyerno ka. Eh, binuksan na naman. Ah, nandito ka. Sa langit ka. Oh. Lahat ng ginawa natin, kaya wala tayong takas. Akala ng iba, ay, walang nakakita. Akala mo lang yun. Kita ka ng Diyos. Nakatala eh. Sabi niya, oh, lahat ng ginawa natin, nabatay na bubuhay sa mundo nito, masama man mabuti. Sa nakatala, sa aklat. May mga aklat sa langit, aklat ng buhay at aklat ng parusa. Kayo ang gagawa niyan. Ang parte ko lang magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero ang gagawa, tayo. Harap ako ng akin, harap kayo ng inyo, lahat harap tayong lahat. Kaya na nakalagay sa Biblia. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong liwanag at turo sa amin. Na lahat ng aming gagawin, masama't ng mabuti, kaya ipaghaharap namin yan, ipagsusulit namin sa korte ng mga anak na si Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like and share. Share and share. Alam niyo, mabuti mag-share kayo ng meron tungkol sa salita ng Diyos. Kaya sa mag-share kayo ng mga kung ano-ano lang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Bo Manny Bautis. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Maya. Romana Street po ito, corner Lacson. Ito naman corner Lacson. Ano po? Sige po, nandito na lamang. God bless us all. Bye-bye.